Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mugit sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Huwebes, Mayo 14 tuig 2026. Mabiyan inina ang ikaduha sa apatanan ka Huwebes karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinahanglan maging kupon ninyo tugtob alas 9:55 subong aga. Ako ang inyo alagad JP Harbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman sa mga taga Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatam niya tuman sa isang ayad nga agang tanang ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Abiyan sa aton sining pagpakalagad subong iya nga aga. Nakip sa aton sining pag-aistoryahan ang tuhoy sa ginbuksan nga first ever ASEAN Regional Geographic Indications kung GI Forum and Exhibition. Nakip sa sining nga mga aktibidad mga biyan ang pag-istoryahan ay tuhoy sa mga best practices sa nanaytuhay nga pungsod sa Southeast Asian region. Tuhoy sa ila sining nga mga pagtinghwa nga mapabaskog ang GI. Nagsubong man, may mga exhibit kung sining ginatbida o kung ginapasundayag ang pila ka mga GI products sa nanaytuhay nga ASEAN countries. Nakip na rin mga biyan ang paho sang Guimaras kag ang pinya sang Aklan na ginakabig duha sa pinakaunang GI sang pungsod Pilipinas. Samtang sa iban pa nga balita, istoryahan taman mga biyan ang tuhoy sa pagsilapol sa mga stakeholders kag sa mga nagabugos sa Fisheries Management Area 11 o kunang FMA 11.
Sining karon lang mga biyan ang FMA 11 ang naghiwat sang summit para istoryahan ang ila sining nga kadalagan kag subuman maistoryahan ang nanuhay tuhay nga tikang para nga mangin science-based, participatory kag future-ready ang Fisheries Management Area 11 o kun ang Visayan Sea. Ini ang ginalakipan mga biyan sang BFAR Region 6, BFAR Region 5, BFAR Region 7, kag sang BFAR Negros Island Region o kun NIR. Ano-ano pala ang mga ginapasundayag ng mga kadalagan sa BFAR sa ila sini nga pagdumala sa Fisheries Management Area 11 ina ang aton nga istoryahan sa inigilamang madugay. Samtang ang inunod naman sa mga pamantalaan kag sa balita nasyonal ang tensyon nga nagluntad sa Senado kagabi. Asod-asod nga lupok ang namatian sa sulod sa Senate building. And until now mga biyano, we are still waiting for the information kung sino ang may kahilabtanan, kung ang may involvement sa sining bayluhanay sa lupok. Sang tulo temprano pa may mga information nga nabaton that Senator Bato de la Rosa who resurfaced sa Senado ang pag-aarestohon. Person ko nga ang mga media sa Metro Manila, partikular ang mga katapo sang Senate Press Corps, mansig bantay mga biyan sa development sa Senado kagabi. And while having the coverage sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, makitaan sa ila sinitagsag ka mga Facebook Live ang pagsinala-sala matapos nga mabatian ang lupok sa hindi pa matumod ya ginhalinaan kag rason. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Sa sining oras mga biyan magakuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo ang mungin panyempo sa mga adlaw sang Webes. Nakit na dari ang forecasted maximum heat index. At syempre mga biyan pagkakuhaon taman ang update sang Pag-asa para sa buwas nga adlaw tubtob sa weekend. Ibalo naton ang ining mga information mga biyan sa indigid lamang madugay. Para sa Radyo Pilipinas, last 9:11 sa aga. Sa sining oras, kaupo natin sa piyag na linya, we have Ma'am Dinor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Dinor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Webes, May 14, 2026. As of 3 a.m. kaganing aga, gina-monitor natin nga low pressure area. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya lokasyon ay may kalayon 685 km east of Rakatan, Duanes. So ang ini nga LPA ay unlikely naman nga redevelop into tropical depression o bagyo kag may posibilidad nga magalusaw man ini in the next coming days. Kag diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug panaguob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast to north nga magadala sa makanay tubtob makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Aton forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 44 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:28 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Daplo Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madama gid nga salamat.
Nunol, ma'am, clarification lang. Ang ining na-mention ni mo nga ginabantayan karon nga low pressure area. Amo man ni sa gihapon, ma'am, ang bagyong Kaloy nga ginbantayan humaling sa nagligad nga simana. Yes, sir. Yes, sir. Amon si formerly known as Bagyong Kaloy, sir. Ayun, ma'am, sa mga kultura naman naton nga may mga aktibidad subong iyang weekend, maybe no, may ara na bala kamo sa extended weather outlook sa subong oras. Well, base sa aton nga extended weather outlook, sir, ano man kita, sir, generally fair weather man kita, sir, dire sa aton sa Western Visayas. And lastly, sa mga kultura naman naton, ma'am, nga nagapamangkot, no, kung kamusta ayhan ang mangin heat index subong adlaw sang Webes, may record kalira, ma'am, sang iban pagi nga mga area sang bugos nga Western Visayas. Yes, sir. Diri sa, ano, sir, sa may Rojas City, Capiz, ay posible sila maka-experiensya sa 41 degrees Celsius nga heat index. Sa may Mambusaw ay 42 degrees Celsius. Ang Iloilo kag Dumangas, posible sila maka-experiensya sa 44 degrees Celsius. Then sa may La Granja, La Carlota, Negros Occidental ay posible makalabot 40 degrees Celsius ang ilang heat index. I see. Ma'am, we understand nga ang ini nga mga area, limitado lang ini sa 5 no, ka area, Rojas City, Mambusaw, the city of Iloilo, Dumangas, and La Granja, dito sa bahin sang La Carlota. Sa mga kauturan naton, ma'am, nga ordinaryo silang mga puluyan, is there an opportunity para ma-trace nila or matumod nila, ma'am, kung pila ang heat index sa ila sining nga lugar? Well, sir, pwede man sila, sir, ka-check sa aton nga website sa heat index para sa ilang nga area, sir. Pero sa subong, sir, mag-range ang aton nga heat index sa, ano, sir, 40 to 44 degrees Celsius, sir. I see. Ma'am, what I mean is that may iban ba lang nga do aparatos, ma'am, nga pwede gamiton. For example, ang mga DRRM sa nga tagsa ka mga banwa, kaya ang aton lang na-identify, iya 4 lang ka area diri sa Panay, and we also have 1 in Negros Occidental. Ano nga aparatos ni ma'am ang ginagamit para nga matumod nila, ma-localize further ang heat index? Kaya we understand iya nga ang heat index sa Dumangas is not the same as the heat index sa Banwa sang Estancia, sa Banwa sang Carles, o kung sa Banwa iya sang San Joaquin Kagimbal. Yes, sir. Diri, sir, sa station, may ara kami ginagamit nga psychrometer. So, ang psychrometer may ara na wet bulb pag dry bulb. So, ano na ang ginagamit naman na para ma-read ang air temp, tapos makuha naman ang value sa relative humidity, sir. So, psychrometer ginagamit naman. Kaya sa ato naman nga mga kauturan, ma'am, ini nga mga aparato saranggid ini nga mabakal for the guidance man sang ila sinitag sa komunidad. Well, hindi ko lang sure, sir, sa exactly nga price sini nga ano, sir, sang ini nga tool, sir. I see. Sige, ma'am. Basa mo ng klaro, ma'am, no? While we are having this forecast iya sa Banwa sang Dumangas, it doesn't guarantee or necessarily mean nga amo na iniya ang kapaang nga mabatsagan sa bugos nga probinsya sang Iloilo. There's a possibility nga sa iban mas mataas pa or sa iban mas manubo pa ang ila sining heat index. Yes, sir. Amo na lang, sir, ang mas mataas ya heat index sa may mga coastal areas kag sa may highly urbanized nga areas, sir. Kung puro mga building na da, so matrap ang init, so may posibilidad nga mataas man nga heat index. So sa coastal kag sa sa may mga highly urbanized nga areas, matag-as na da mga heat index. Sa mga mountainous areas, mga manubo na da ang mga heat index, sir. Kaya tama sila ka-elevated, mataas ang ilang mga lugar. Madamog salamat, Ma'am Dinor Silvestre, sa imo sining oras kag impormasyon. Welcome, sir, kag maayong aga. There you have it, mga biyan. Latest update sa lakat sang panahon, gidulong sa ato ni Ma'am Dinor Silvestre sang DOST Pagasa. Ipamangkot na to ng tuhoy sa ining mga aparatos nga ginagamit sa pagtumod sang heat index. Iti kahapon may nakitaan kita sa social media. Kung nga nagahambal nga
sobra-sobra gid ang kainiton despite nga ang ila sini iya nga area somewhere sa Luzon daw na butang iya sa manubo gawang heat index. Pero ginaathag sa aton sini nga pag-asa nga ang heat index nga gina-forecast mga biyan is intended only for that particular area. Diri gani sa syudad sang Iloilo, there could be a tendency nga mas mataas iya ang heat index sa bahin sang distrito sang Molo, sa distrito sang Arevalo, kaysa sa heat index sa distrito sang Mandurriao. Sa ina sa mga na-emphasize man no, sa sabat ni Ma'am Leonor Kaila, galain ang heat index ilabi na sa mga coastal areas. Naman ang posible rason kung nga inyo na talupangdan permi gidya mas mataas ang heat index sa banwas ang Dumangas. Ibalaan taman nga ang banwas ang Dumangas o coastal area mga biyan. Yang dapya sa nga hangin halin sa aton sining nga baybayon. Kung kumpara mo ina sa dapya naman sang hangin halin sa kabukiran, dira mo makitaan kung ano ang kinalain. Mapaang ang panyempo, kung mapaang ang palibot, kung malapit kita sa kilid sang baybay. Samtang mabulubog na naman kung elevated o kung haling kita sa mga area sa kabukiran. So, sa aton sining nga mga local government units, nagapangabay kita nga you also invest sa mga aparatos nga makatumod sa heat index sa inyo sining nga tag sa ka-area agod nga magiyahan gid sa nga nakaigo nga impormasyon specific to your location ang inyo sining nga mga residente. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:20 sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Isyu Kagiban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naton mga biyan ang tuhoy sa ginbuksan nga first ever ASEAN Regional Geographic Indication o kon GI Forum and Exhibition diri sa syudad sang Iloilo. Nagsubong man ang aktibidad sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, partikular ang ila sini nga ginahiwat nga FMA 11 Summit sa diin gintambungan sa mga stakeholders, scientific group, kag technical working group, agod nga mas mapasanyog pa ang produksyon sa aton nga kadagatan, partikular sa Visayan Sea. Ikagiban pa nga impormasyon aton patpaton pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula
para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsip ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritang kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritang kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:28 sa agas. Sa gapon kapamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Advisory gikan sa NGCP mga biyan, liwat gagin paydalom sa red kag yellow alert ang Luzon, sumuman ang Visayas grid sumungad daw bangod sa mataas nga demand pero manipis nga supply sang kuryente. Bangod nakataas ang red alert sa duha ka grid, ginalauman o kung ginaparanaw ang pagpatuman sang rotational brownout para nga mapaigo sa mga konsumidor ang nabili na lang nga supply sang kuryente. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, naglunsar sang libreng sakay ang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO agud mabuligan sa ila sini adlaw-adlaw nga pagbiyahe ang mga mamugon, estudyante kag ang publiko nagabakho karon sa pagsakay sa pampubliko nga transportasyon. Ini ang ginapatuman mga biyan sa Metro Manila. Nagkabahin sa mga programa sa ahensya nga malabot ang mga Pilipino kalubos nga nagakinahanglan sang bulig gikan sa gobyerno. Samtang nauyatan na sang Senado ang impeachment document bato kay Vice President Sara Duterte matapos ini nga gindulong sa Kamara kagabi. Personal ini nga gindulong ni House Secretary General Attorney Cheloy Velicaria Garfiel. Ang House Justice Committee Report number 261, Resolution number 989, kagang Articles of Impeachment nga ginbato naman nanday Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Sinyales ini mga bayan sa panibag-o nga bahin sa impeachment process sa idalom sang konstitusyon kung sa diing ginalauman nga maga-convene ang Senado bilang impeachment court. Samtang naga-serve nga senator judges ang mga senador. Suno kay Garapila, obrahon lamang ang transmittal matapos nga nakumpleto ang reproduction ag kayo kag verifikasyon sang libo-libo ka pahina kon panid sa mga record kag lakip na diri ang dokumento sang impeachment complaint. Nauna lang aging pabutyag sang liderato sang Kamara. Ila sili nga panginwala mga biyan ang aligasyon nga hungod nga ipaiway ang gilayon nga transmittal bangod sa politika. Dugang ni House Secretariat, ginapasiguro lamang sini ang integridad, pagkakumpleto, kag subong man husto nga reproduction sang tanan nga dokumento, lakip na ang reklamo. Sa mga napabutyag sa Articles of Impeachment, ang ginpahayag misuse of confidential funds, paglapas sa konstitusyon, betrayal of public trust, graft and corruption, kag iban pa nga impeachable offenses patok sa Vice Presidente. Samtang kasunod sang nagluntad itabo kagabi sa Senado, gilayon nga ginpahulag sang PNP sa mando ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG para maghiwat sang madalom nga investigasyon kaghatagan klaro aga natabo. Maluan mga biyan, may nagluntad nga lupok kasunod sa mga report tuhoy sa attempt nga pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nga magwa ang warrant
sa International Criminal Court may kang tanan sa iya ginapahayag kontribusyon o kung kahinabtanan sa kampanya kontra droga sang nagligad nga administrasyon. In pa mandumaan ni Nartates ay pabili ng mga ebidensya kag hugot nga magpakig-angot sa Senate Sergeant at Arms kag i-secure ang tanan nga posible nga ebidensya. Partikular nga ginmanduan ng National Capital Region Police Office o ng NCRPO nga i-secure ang kopya sa mga CCTV, radio communication kag M3 logs nga makabulig sa investigasyon. Samtang sa sining nga oras, igapabati nato ng mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod sang sining nagluntad nga linok panay dito sa may Senado kagabi. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Gabahin sa ringin pahayag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. may gantanan sa nagluntad nga insidente kagabi sa Senado. So, kinpasalig ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga mag-imbestiga ini kapag bulig mga biyan nga matumod kung sinugid ang may pakana sa siniya nga insidente. Samtang igapabati maraton sini lamang madugay ang mensahe naman sa Department of Information and Communications Technology kag sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC. Pero naka-alerto subong ang Department of Information and Communications Technology kung DICT kag ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center may kang tanan sa mga impormasyon online matapos ang kinagamo nga nagluntad sa Senado kagabi. Sino kay DICT Secretary Henry Aguda, hugot nga ginamonitor sang DICT kag sang CICC ang mga social media posts kag online content nga mahimo mag-udyok sang kinagamo o kung magpalala sang tensyon sang publiko. Nagparumduman ang tiglikom nga hindi pagpalampason sang gobyerno ang sinuman nga mapamatunan nga may kang tanan sa pagpalapta sang mali nga impormasyon o kung sala nga impormasyon online. Kadungan sini nagparawagan siya gura sa publiko nga magpabiling nga kalmado kamangin responsable sa pagpalapnag sa mga impormasyon sa social media. Kining radyo man sini ang mga netizen nga maglikaw sa pagpalapta sang fake news, edited video kag mga hindi beripikado nga report. Sa sining oras pamatian naton ang nangin mensahe ni DICT Secretary Henry Aguda. At mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na
matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news. Aktibo at may Ang kabahin sa rin pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda, may kantanan mga biyana sa nagapalapnag sa peke o kunsala ng mga impormasyon sa social media. Again mga biyan, hugot gaganabantayan karon sang DICT kag sang CICC ang mga social media posts kag online content nga posible magduso sang kinagamo o kung magpalala sang tensyon sa publiko. Alas 9:38 sa aga. Nga po nagapamati ka po sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Kahapon mga biyan, formal nang ginbuksan sang IPO Field o ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ang labing unang ASEAN Regional Geographical Indications Forum and Exhibition. Ini mga biyan na nagatuyo nga maistoryahan ang nanuhay-tuhay nga mga paghimakas para sa GI. Kung paano bala makabulig ini sa pagpauswag sang komunidad, turismo, pagpreserbar sang kultura, kag pagpasangkad sang merkado sa mga lokal nga produkto. Ginapasunday naman sa exhibit ang mga GI product kalin sa ASEAN kag Europa kag pila ka produkto sang Pilipinas kaangay sang paho sang gibaras Aklan Pinia asin tibuok tinalak taw Cebu. Kag pati na ang mga posible pang GI kakay sang hablon sang Iloilo kag bagtason paradyong sang Antique. Nabloan nga ang Western Visayas sa mo ang puloy-an sang duha sa pinakauna nga rehistrado nga geographical indications sa aton sining pungsod. Niya mo ang Guimaras Mangoes kag Aklan Pinia. Nga nagapakita nga ang rehiyon isa ka pioneer sa GI development sang pungsod Pilipinas. So today mga biyan, nagapadayon ang forum at exhibit sa Courtyard Marriott Hotel dito sa Iloilo Business Park sa distrito sa Mandurriao. Sarangig ang masaksihan ng mga nanaytuhay ng mga GI products featuring siyang kultura, istorya, kung maragtas siyang nanaytuhay nga komunidad sa Southeast Asia. Kaga dito kahapon, may ara sang live demo kung paano bala ginaubra ang tinalak. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:41 sa aga. Sa iban pagid nga balita, naghiwat naman sang ila sining pagsinapon ang mga nagabugos sang Fisheries Management Area 11. Iniagod istoryahan ang mga tikang kag kadalagan nga ila sining nga nalabot sa pagdumala sang pangisdaan sa rehiyon kag mapabaskog pa ang kooperasyon sa mga miyembro sini. Ang FMA 11 ang ginapangunahan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kaganabugusan sang DA BFAR 5, 7 kag NIR. Nagib sa mga ginistoryahan sa summit ang mga paghimakas para mapabilin nga science-based, participatory kag future-ready ang mga FMA. Samtang ginpatpat naman ni FMA 11 Chairperson kag DA BFAR Regional Director Remia Apari ang ila mga kadalagan. Kip sa mga ginapabugal sang FMA 11 ang pagdevelop kag pagpatuman sang harvest strategy batok sa paggamit sang fine mesh nets
Ang FMA 11 ang nagserbe man nga testing ground sa mga reforma sa fisheries governance nga nakabulig sa mas malapad nga diskusyon sa national nga level. Kabahin man sang summit ang pagpresentar kag pag-review sa mga nahimo sang FMA 11 sugod sang gintukod ini kag ang pagpabakod sang partnership kag kolaborasyon sa tunga sang management board, scientific advisory group kag ang technical working group. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 sa aga. Dugang ang mga balita kag impormasyon aton nga patpaton pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaling linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:47 sa aga. Sige po nagapamatrabo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:47 in the morning. Sa siling oras mga biyan, kaupo naton sa piyak na linya para maghatag naman sa aton sa update may kangtanan sa sining pag-appoint kay former Iloilo City Mayor John Patrick Mabilog bilang bagong DILG Undersecretary for Public Safety.
Sa piyak kalinya, we have Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Report. Ems, good morning. Yes, Jake. Good morning. Hapon lang gyud Mayo 13 sang nagsumpa si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog kay Executive Secretary Ralph Recto kag DILG Secretary John Vic Remulla sa iyang bago nga katungdanan bilang DILG Undersecretary for Public Safety. Kaupod niya sa iyang pagsumpa si Iloilo City Long District Congresswoman Jam Baronda. Ara man to si Assistant Regional Director Jack Kunlo kag ang iban pa sa iyaman nga mga kaupdanan Japes, no? So kung magdugduman naton 2025 or last year lang sang grant sang presidente ang executive clemency kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Kaya actually last year lang man siya sang nagbalik diri sa Iloilo City. So ang ini nga pagtungko niya bilang bago nga Undersecretary for Public Safety sa DILG, do makabig naton nga ini ang iya nga the first government position sa iya since na nagbalik siya, no, diri sa Iloilo City. So ang iya nga actually naghatag siya sang iyang opisyal nga pahayag kahapon pag sa linya mag-commit siya nga obrahon niya ang tanan fairly, patas kag faithfully para sa kaayuhan sa publiko, no? Naghatag man siya sang iya nga bug-os na suporta sa pagpatuman sa mga programa kag vision sa presidente sa idalom sa bagong Pilipinas agenda, no? Nagpasalamat man siya kay Presidente Marcos sa iyang ginhatag pagsalig sa iya sa pag-appoint sa iya bilang DILG Undersecretary. Isiling nga lakip sa iya nga mga tutukan ang pagpasanyog pa sa public safety system, pag-promote pa sa integrity kag accountability. Kiti ang iya sini nga katungdanan Japes ang pagiging Undersecretary for Public Safety, no? Lakip sa iya nga mga katungdanan, mag-oversee siya sa mga highly urbanized cities and barangays, no, sa ilang public safety portfolio, lakip na ang ilaman nga disaster preparedness. So although ang iyang oath-taking is ginihiwat kahapon, may mga nabaton kita nga impormasyon na basi may ara pag siya sang separate or do ceremonial lang nga oath-taking diri sa may Iloilo City sa University of the Philippines Visayas buwas nga adlaw, Japes. I see. May we know, may nagpagwa naman bala sa pahayag, congratulatory post or congratulatory message ang aton sining city government kati balantaman, no? Kasi former Mayor Mabilog daw isa man sa mga nangin buti-bati nga nangin kasumpong na nga partido sa aton sining alkalde. Yes, no, actually naghalat-hulat kita, Japes, kahapon pa lang sa nagyupok ang balita. Nagtangayon na kita sa official statement kay Joy Fantilaga, no, ang spokesperson ni sang Office of the City Mayor, pero as of now wala pa kita sang nabaton nga any response o kung any man nga congratulatory post. Ang nakita lang naton nga nag-congratulate sa iya ang iya man nga mga kaupdanan, si Congresswoman Julian Jam Baronda, si Vice Mayor Love Baronda, ang mga past niya nga mga alma mater kaangay sa University of the Philippines Visayas, West Visayas State University, ang mga nakita naton nga congratulatory post, pero sa bahin sa Iloilo City Government we are yet to see kung may official na statement o reaction si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. As of now, ginulat-hulat pagibatan, Japes. Ayun. Madamo nga salamat sa imo sining balita. Nagikan diri sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siguro, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. There you have it, Marbian. Latest update coming from Emerson Santiagudo. May kantanan sa sining pagpahamtang kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang bag-o nga Undersecretary for Public Safety sang Department of Interior and Local Government kon DILG. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:52 sa aga. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining pagpakalaga diri na gilamang kutob atong edisyon sumukadlaw sang Webes, Mayo 14 tuig 2026. Sa kalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defantes sa studio.
kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.